Magandang araw po sa inyo lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At eto nga mga kababayan, laking sampal sa PBBM admin Lisa at Romualdez pag nanalo ang mga Duterte Marcoleta PDP laban sa 2025. Yan mga kababayan ang ating alamin at bibigyan ng komento mula po ito kay Pinoy News Updates. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. Yan At eto nga mga kabayan sa ating thumbnail. Natakot kay former PRRD. Nograles umatras na. Nako. Pacquiao bistado. So yan mga kabayan at eto pa. Isang survey company ang nagsasabi na nag-decline umano ang suporta ng taong bayan dito kaya dating Pangulong Duterte. Nako. Alamin po natin yan maya-maya at bigyan po natin yan ng reaksyon. At ito pa mga kabayan, si former Senator Manny Pacquiao. Nako. Bistado mga kabayan, ganito pala. Kaaanghang ang kanyang mga binitawang salita, no? Kaya present niya ngayon maaanghang po ang kanyang binitawang salita kay President Bongbong Marcos Jr. Nako, pero ngayon magkasanib persa. Yan mga kabayan. Kasi nga po si Senator Manny Pacquiao ay nasa bagoong Pilipinas senatorial slate. No, at ito pa mga kabayan, ipapakilala po natin ang isa pang PDP laban senatorial bet, senatorial candidate ng PDP laban. Mamaya ipapakilala po natin siya. At sana suportahan po natin siya, no? Ayan mga kababayan. Ito, simulan na po natin. Dito po muna sa isang survey company, no? Ang nagsasabi, ito, Pulse Asia supports for Duterte in surveys declining but still substantive. Nako. Yan mga kabayan. Mula po ito sa ABS-CBN News. 1 hour ago mga kabayan. Tingin lang pala Tingin ng Pulse Asia na bumaba ang electoral support kay dating Pangulong Duterte, no? Pangulong Rodrigo Duterte, bunsod ng mga kontrobersiyang bumabalot sa kanya. Bumabalot talaga. Iba talaga magbalitang ABS-CBN, no? Gaya ng AJ case at umano'y koneksyon sa illegal na droga. Nako, yun nga Malaki talagang koneksyon dyan ni PRRD kasi siya po talaga siya lang ang presidente na lumaban sa droga. Diba? Talagang connected talaga. Siya po ang taga-sugpo. Anong gusto nyong parating ngayon sa taong bayan na tinatalakay di umano sa kamara. Yan nga po yung Quadcom mga kabayan. Pero teka lang supalpalin natin itong balita ng ABS-CBN. Kung talagang bumaba po ang electoral support, no, ni dating Pangulong Duterte, kasi pag Duterte ka, di ba? Lahat ng kaapelyido mo, domino effect yan Pag ikaw bumaba sa mga survey, malamang yung mga anak mo, yung kung sino pa mang Duterte dyan, ay apektado rin ng mga survey. Pero bakit? Sa inilabas na latest survey ng Pulse Asia, no? At itong Okta Research, nangunguna itong si Vice President Sara Duterte, dito sa Trust and Approval Ratings mga kababayan na survey. Di sana bumaba yan kasi sabi nyo bumaba yung electoral support, no? Kay dating Pangulong Duterte. So may domino effect yan. For example na lang, no? Dito kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Dahil sa mababa ang kanyang trust ratings, ganun din sa kay Tamba, di ba? Mababa rin po yung kay Speaker Romualdez. Kasi nga po may domino effect yan. Kaya itong balitang ito ng ABS-CBN, parang
Ha? Itong Pulse Asia parang parang hindi po parang hindi coordinated, di ba? Parang hindi nagtutugma, di ba? Yung kanilang sinasabi dito po sa totoong nangyayari. Mhm. Anong masasabi nyo dyan? Isa ba itong political strategy ng administrasyon para sabihin, oops, bumaba ka eh. Bumaba yung ratings mo kaya hindi ka pwedeng manalo. Nako po. O ito na mga kabayan, si former President Duterte tatakbong mayor, no? Dito sa Davao City. Mhm. Mukhang magkakalaban po sila ni Nograles, ni Migs Nograles, mga kabayan. Di kaya mapaatras dito si Migs Nograles. Ito mga kabayan, pakinggan po natin muli si dating Pangulong Duterte. At kung tatakbo ako ng mayor, same. At this early sabihin ko, lumayo na kayo ngayon na. Kung may mga droga ka, So yan mga kabayan, putulin po natin saglit Ngayon pa lang nagpapaalala na. Gaya po ng before pa siyang maupo na presidente, di ba? Nung kampanya pa lang, pinaalalahanan niya na po yung taong bayan na talagang madugo ito. Madugo ang war on drugs. Pero ibinoto pa rin siya ng taong bayan. Kaya nga siya nanalong presidente, di ba? Ngayon mga kabayan, sa Davao City, tatakbo ulit siyang mayor. At eto nga, before pa siya maging mayor ulit, nagpapaalala na po siya na magiging madugo na naman po, no? Kasi gusto niya ng peaceful city. At hindi po magiging peaceful ang isang city kung mayroon pong mga bad elements, di ba? So yan, pinaalalahanan lang kayo para makapag-prepared kayo, di ba? hanap ka na ng ibang lugar, kalaki naman ng Pilipinas, mamili ka, Cebu, Manila, doon kayo. Huwag kayo sa Davao kasi kung ako ang mamayor, mamamatay talaga kayo. Yun ang sinabi ko noong mayor ako. Hindi sila naniniwala. Ay sabi, extrajudicial killing. Na natin pag-usapan yung sinabi ko sa inyo, huwag gawain dito. Ayaw ko ng droga, ayaw ko ng kidnapping. Hayaan mo ang Davao na mag-bloom sa sarili niya. Na walang problema ang tao dito. Hindi ko kay laking Davao ako eh. Dumating ako dito, nakakarang pa. So do not with me. This is my city and I want it a peaceful city. At hindi naman ako nakikialam sa tao dito. I just want a peaceful city. Kaya kung mamayor ako, umalis na kayo kaagad. Kasi pag inabutan ko kayo, patayan talaga tayo. Pati yung human rights, sabihin ko na ngayon. Kayong dapat yung human rights, i-contact na nila yung kung sino itong mga ulol na to. So yan mga kabayan, yung human rights. So alam niyo pala kung sino-sino yan eh. Kontakin niyo na. Paalisin niyo na ng Davao City abang maaga pa. Yari kayo dyan. Sa mga kabayan, nakakamiss po, no? Nakakamiss po yung ganitong pagsasalita. Diba? Kasi nasanay po tayo for the last ilang taon na ba? 6 years, di ba, na panunungkulan ni dating Pangulong Duterte. Ganito po ang gustong-gusto nating marinig on national television, di ba? Kaya hindi po talaga natin masisisi si dating Pangulong Duterte kasi sinabi niya na no? Pinaalalahanan niya na yung tao. Yung mga tao na gumagawa ng mga illegal. Pinaalalahanan niya muna. Hindi naman basta-bastang ganun lang mga kababayan. Di ba? O kayo mga ka-review natin, na-miss nyo ba ang ganitong pagsasalita ng isang presidente? Kasi tayo po ay na-miss po natin. Sana nga po, presidente ulit, no? Pero hindi pwede. Matanda na rin po si dating Pangulong Duterte. Kaya yan, suportahan na lang po natin kayong mga taga Davao City. Kayo po ang mas nakakakilala kaya dating Pangulong Duterte. Hindi
no need to, no need to promote na iboto. Kasi mas kilala niyo po, no? Diyan sa Davao City, mas kilala niyo po si dating Pangulong Duterte, right? At ito nga mga kababayan, former Senator Manny Pacquiao. Pag-usapan din natin itong si former Senator Manny Pacquiao. Aba, believe talaga ako sa'yo. Marunong ka pala talaga. May pride pala itong si marunong lumunok ng pride itong si Senator Manny Pacquiao. Remember, siniraan mo dati si President Bongbong Marcos Jr. Yan mga kabayan, no? Ito, pakinggan po natin itong balitang ito. Matagal na po ito pero pakinggan pa rin natin kasi dito po natin makikita kung talagang may prinsipyo, may pride or pera-pera lang itong si Senator Manny Pacquiao. Ito po. Babala sakaling makabalik ang isang Marcos sa Malacanang. Muli siyang nagbabala sakaling makabalik daw ang isang Marcos sa Malacanang. Basta sinasabi ko sa taong bayan na tandaan ninyo ang pagsisisi laging nasa uli. Walang pagsisisi na nanauna. Yan po ang sinasabi ko lang sa inyo. At the end of the day, kayo ang pipili, taong bayan. At nasa inyo mga kamay ang Eto no mga kabayan, ano kaya ang pakiramdam, no, ng isang former Senator Manny Pacquiao, no, na mapanood niya yung sarili niya. Ganito mga kabayan, mapanood niya ito. Tapos ngayon kakampi niya. Yung kanyang inuusig, pinaparatangan nung nakaraang kampanya. bukasan natin, ang kinabukasan ng ating bansa. Maanghang ang patutsada ni Senador Manny Pacquiao sa kapwa niya presidential candidate na si dating Senador Bongbong Marcos. Wala raw karapatan si Marcos na kumandidatong Pangulo kung moral ascendancy ang pag-uusapan. Nakatutok si CJ Turida ng GMA Regional TV. So yan mga kabayan, ano rin kaya ang pakiramdam ni President Bongbong Marcos Jr., no? Ano kaya ang naisip niya? Kung bakit tinanggap niya itong si former Senator Manny Pacquiao na maging kaalyado ng administrasyon wherein nung nakaraang kampanya for presidential election, no, ay halos balatan ng buhay ang kanilang pamilya ni former Senator Manny Pacquiao. Balitang amyanan. Ayon kay Pacquiao, ang boboto lang sa magnanakaw ay ang totoong bobo. Pero so yan mga kababayan, ang boboto lang sa magnanakaw ay totoong bobo. Ano ang tawag naman sa isang politiko, no, na makikipagkaalyado sa isang magnanakaw? Hindi rin kaya bobo mga kababayan ang tawag dyan? Or mas malala pa sa bobo? Kasi politiko ka na Buti ang mga boboto boboto lang sila. Ikaw politiko ka, di ba? Ano kaya Senator Manny Pacquiao ang dapat itawag sa iyo? paglilinaw niya, wala siyang pinasasaringan sa kanyang pahayag. Ban ko siya sa eleksyon na to So, sa akin, wala. Iwan ko yung taong bayan. Alam na nila yung siguro. Alam ko matatalino naman ang taong bayan. Sir, sa iyo po, sa inyong pananaw, sa inyong tingin, naniniwala ba kayo na sagkot sa korupsyon si Marcos? Para sa akin, ayon sa Supreme Court, bakit hindi tayo maniniwala? Wala na tayong gobyerno kung hindi tayo maniniwala sa desisyon ng Supreme Court. At saka ito hindi rin malayong magkaroon ng martial law. Pagka si Bongbong ang malaki ang posibilidad na magkaroon tayo ng martial law ulit. Talagang mapagsamantala yung maghahaman sa lapi. Tapos na after ni Presidente. Papasok na natin kasi ang susunod na maging Presidente lamang sa survey. Hindi sumisigaw ng war against illegal drugs. Diba? Isipin nyo mabuti maging senaryo niyan. Bayan, mag-isip tayo. Kung gusto nyo lumubog talaga ang bansa natin, then
So yan mga kababayan, hindi naman nagkamali, no? Si former Senator Manny Pacquiao, no? Sabi niya, kung lumubog naman ang bansa natin, lumulubog na nga talaga mga kababayan, no? Kasi nagbebenta na po sila ng gold natin. Talagang palubog na po. Ang problema lang dito mga kababayan, kasi kaalyado niya. Like for example lang, manalo itong si former Senator Manny Pacquiao, no, bilang senador. Kaya niya bang usigin? Kaya niya bang ipaglaban muli itong sinasabi niya dito? Mukhang hindi, no? Mukhang malabong mangyari ito. Pero malay natin, sabi nga sa kanta niya, bilog ang mundo. Diba? Bilog pala ang mundo eh. Ano masasabi niyo kay former Senator Manny Pacquiao? Makakabalik pa ba ito? Sa isang upuan dyan sa Senado, nako. Malalapan natin yan sa 2025. Antay-antay lang po kayo. At ito na nga mga kababayan, ipapakilala po natin bagong membro, or hindi bagong membro, bagong tatakbo under PDP laban, no? Ito po, singer. Sinasabi natin, 'di ba? Ayaw ko talaga sa mga artista, mga kababayan. Pero hindi to artista, singer ito. Pwede kaya natin pagkatiwalaan? Singer ito, mga kababayan, wala namang pinagkaiba ang singer sa mga artista. Well, anyway, kilatisin po muna natin bago tayo. Kasi si Philip Salvador, kinilatis naman natin, di ba? Tinignan natin yung kanyang profile sa Wikipedia. Wikipedia din ito. Entertainment, nako. Singer Jimmy Bundok joins list of celebrities running for senator, mga kababayan. Si Jimmy Bundok, mga kababayan. Ito po yung kumanta ng I Believe, no? Siya po yung kumanta ng I Believe, mga kababayan. At ito, Jimmy Bundok files COC. Singer and lawyer. Yan ang sinasabi ko, mga kababayan. Hindi lang po siya singer. Ito pong si Jimmy Bundok ay isang lawyer din. Has joined the roster of showbiz personalities who are gunning for Senate seats, no, in 2025 midterm election. Sen mga kabayan, nasagot na po yung katanungan natin, di ba? Kasi ayaw natin sa artista, ayaw rin natin sa mga singer o something na parte ng entertainment. Pero hindi lang po, hindi lang po sa singer, lawyer eh. Dito tayo sa lulo, mga kabayan. Talented na, may alam pa sa batas. Yan, suportahan po natin itong si, tawagin na po nating senador. Senator Jimmy Bundok, malaki po ang magiging papel nito pag naging senador. Matalino, mga kababayan, okay? At ito na nga, sama-sama at sabay-sabay natin pakinggan na panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Ito na po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Marcoleta, tatakbo na raw. Yan. Kaya po sila pa lang i-endorse natin kasi sila pa lang yung tatakbo, wala pa po yung iba eh. Okay. Kada may yan si Marcoleta, wala akong duda diyan. Wala akong hihintayin na mag-endorse. Endorse talaga natin yan. Okay, pag-usapan din po natin ito pong mga 12 ng administrasyon. Bakit po hindi sila po pwede, dapat, kung totoong ikaw ay Duterte supporter, bakit po dapat hindi sila iboto? Ngayon, kung iboboto nyo pa rin, tapos sasabihin nyo Duterte kayo, hindi ko pa rin kayo kukundina. Alam nyo kung bakit? Ang lakas ng impluensya ng vlogger nyo. Yun lang po ang masasabi ko. Kasi pag naipaliwanag ko to, at sa akin pa sasama ang loob ninyo kung bakit hindi dapat iboto to, talagang yung impluensya ng vlogger nyo, yung nakataktak sa utak nyo. Kasi katwiran yung papaliwanag natin. O, idagdag na rin natin dyan, ito po, no, yung sinasabi po nila na mga nagbabaliktaran. Actually, parang isa pa lang naman. Unahin na po natin to si Congressman Marcoleta. No? Si Congressman Marcoleta po, wala po akong duda na dapat pumasok sa Senado. Dalawang pagkakataon. Una, yung laban sa ABS-CBN. Doon natin, ako personally, doon ko unang nakilala yan si Marcoleta. No? Doon po sa laban sa ABS-CBN. Siya talaga yung pangunahing karakter doon laban sa ABS-CBN. Nakita niyo yung husay na pinakita niya. Ngayon naman po, nung binabakbakan si BP Sara, siya talaga yung tumayo na talagang nagtanggol.
Ang resulta po niyan, tinanggal siya sa mga komite na miyembro siya. Actually, yung iba, vice chair pa siya eh. Pero tinanggalan po siya ng mga... So yan mga kabayan, kay Congressman Marcoleta, wala na po tayong pagdududa dyan. Ha? Talagang kung sa makabayan lang, talagang makabayan eh. Ha? Ipinaglalaban kung ano ang tama. Kaya suportahan po natin. Ha? Siguro ko sa bawat ilalabas nating mga uploads mga kabayan, kailangan natin ipaalala, no? Na mayroon isang Congressman Marcoleta na tumayo para sa kung ano ang tama, diba? Kung saan ang tama, doon po siya. Kasi yung ibang mga congressman, kahit alam na tama na yung ginagawa, gagawin pa rin mali. Diba? Dahil nga po, takot sila. Takot sila mawalan ng budget. Pero si Congressman Marcoleta, grabe, no? Walang kinatatakutan, maging si Speaker Romualdez, yung Speaker na the House nila, diba? Kaya, approve po yan si Congressman Marcoleta. Well, ano yung mga kabayan, ano man po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video ito. I-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kabayan ang inyong pong opinion. Maraming salamat po.